Breaking news, cargo ship na pagmamay-ari ng Amerika, inatake ng Houthis. Naganap sa baybayin ng Yemen ang pag-atake ng missile sa barkong pagmamay-ari ng US. Ang panibagong pag-atake ay naganap 95 nautical miles sa timog silangan ng Aden ng Yemen. Naganap ang nasabing pag-atake ilang oras matapos ang graveyard threat ng Houthis. Iniulat ng British military ang bagong pag-atake ng missile sa baybayin ng Yemen sa Gulf of Aden. Ang United Kingdom Maritime Trade Operations Agency ay nakatanggap ng ulat na ang port side ng isang barkong pagmamay-ari ng US ay tinamaan ng isang missile mula sa itaas. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations, nangyari ang pag-atake 95 nautical miles sa timog silangan ng Aden. Sa ngayon, ano na ba ang nalalaman ng publiko? Ayon sa ulat ng Associated Press, isang Marshall Islands flagged US-owned bulk carrier ang tinamaan ng missile habang lumilipat malapit sa Yemen's Aden noong Lunes. Iniulat ng kapitan ng barko na ang gilid ng daungan ng barko ay tinamaan ng isang missile na nagmula sa itaas. Ayon sa United Kingdom Maritime Trade Operations, nag-iimbestiga ang mga otoridad at pinayuhan ng mga sasakyang pandagat na mas paigtingin ang pag-iingat. Hindi agad inacknowledge ng mga rebelding Houthi ang mga bagong pag-ataking ito. Subalit ang missile strike ay dumating ilang oras matapos magbanta ang Houthis ng graveyard threat sa US. Ang isang top official ng Houthi na si Ali Al-Kahum ay nagsabi na ang Yemen ay magiging isang graveyard o libingan para sa US. Ang babala ay inilabas pagkatapos ng mga pag-atake ng US at UK sa Yemen noong January 12. Samantala noong January 14, nagpaputok ng missile ang Houthis patungo sa US destroyer na nasa Red Sea. Ayon sa US military, pinabagsak ang missile na naka-aim sa destroyer na USS Laboon. Ang pag-atake ay kinikilala bilang paghihiganti ng mga Houthis matapos ang lead strike ng US noong January 12. Habang lumilipas ang mga araw, humihirap ang pakikibaka ng Israel Defense Force. Hindi lang Hamas ang tinututukan ng IDF, bagkus nilalabanan din nito ang karahasan ng Hezbollah, Houthi movement at maging ang mga loyalista ng Islamic Jihad. Hindi na maitatanggi ng Israel na talagang lumalaban ito sa iba't ibang frontlines. Pero maraming beses din namang nagtagumpay ang Israel sa pamamagitan ng coordinated airstrikes, bombing at military operations sa Gaza Strip. Ngayon ating alamin ang bagong operasyon ng Israel Army na lalo pang naglugmok sa militanteng grupo ng Hamas. Ito ang operasyon ng Kiryati Armored Brigade, ang matinik na armored group na sumira sa Hamas stronghold sa Khan Yunis. Bago magtagumpay ang IDF sa Khan Yunis, may mga kumalat na reports tungkol sa pag-atake ng Israel sa mga posisyon ng Syrian Army. Nagsagawa ng airstrikes ang Israel Air Force. Ang layunin ng Israel ay pabagsakin ang mga air defense sites ng Syria, lalo na ang mga posisyon malapit sa Golan Heights. Posibleng ginawa ito ng Israel Air Force para palakasin ang depensa at panatilihin ang air superiority ng Jewish state. Hindi madaling pabagsakin ang buong air defense system ng Golan Heights dahil maganda na rin ang teknolohiya ng Syrian Air Force. May mga kumalat na impormasyon na nakakakuha ng suporta ang Syrian Air Force mula sa iba't ibang Arab countries. Banta ba talaga sa seguridad ng Israel ang air defense system ng Syria? Ang radar technology ng Syrian Air Force ay galing sa mga sikretong bigay ng Russia. Kahit na mas makabago ang Israel Air Force, may kakayahan pa rin ng Syrian Air Force na magpabagsak ng mga eroplano. Su-22 ang eroplanong kadalasang ginagamit ng Syrian Air Force. Luma na ang modelong ito, pero may kabilisan at medyo makapal din ang armor. Sinabi ng mga Syrian officials na halos walang natamaan ang mga missiles at airstrikes na inilunsad ng Israel. Pero ayon naman sa Israel reports, napabagsak ang halos lahat ng air defense sites ng Syria sa Golan Heights. Limitado na rin ang mga komento ng Israel military tungkol sa mga operations laban sa Syria. Posibleng ayaw nang palakihin pa ng Israeli military ang sigalot sa gitna ng Syria at Israel.
Naniniwala din ang ibang mga eksperto na pinapalakas ng Israel ang opensiba nito laban sa Syria upang pigilan ang pagkalat ng impluensya ng Russia. Nakakalat na ang impormasyon na sinusuportahan ng Russia ang Syria, habang ang Estados Unidos naman ay walang humpay na sumusuporta sa Israel. Kumbaga isang malaking chessboard lamang ang Middle East at ang mga global superpowers ang naglalaro. Bukod sa air defense sites, tinarget din ng Israel Air Force ang mga radar installations ng Syria. Ang mga radar installations na ito ay nakaposisyon sa Tal Asan, malapit sa southern Syria. Talaga namang di na palalampasin ng Israeli military strategists ang pagkakataon na maglunsad ng mga operasyon laban sa Syria. Bawat air defense site na bumabagsak ay nagiging oportunidad para palakasin ang air superiority ng Israel. Mas mababantayan na rin ng Israel ang mga proxy groups na kumikilos sa Syria. Kapag hindi nabantayan ang mga proxy groups na nasa Syria, posible silang makipag-alyansa sa Hamas at sa iba pang militanteng grupong kumikilos malapit sa Israel. Samantala, kumalat din ang impormasyon na tumutulong ang liderato ng Iran para palakasin ang air defense systems ng Syria. Senyales ito ng namumuong alyansa sa gitna ng Syria at Iran at posibleng pagtulungan ng dalawang bansa ang Jewish state ng Israel. Ang koneksyon sa gitna ng Syria at Iran nag-umpisang lumakas noong 2011, kung saan tinulungan ng Iran ang Syrian President na si Bashar al-Assad para mapagtagumpayan ang Syrian Civil War. Simula noon halos hindi na napigilan ang military power at korupsyon ng Assad regime. Kahit mahigpit na ang economic sanctions na pinataw ng Estados Unidos sa Syria, hindi pa rin natitinag ang Assad regime sa kalupitan nito. Maraming Syrians na ang nagpoprotesta para patalsikin si Bashar al-Assad, ngunit hindi talaga nagpapatalo ang diktador. Pinahayag din ng Israeli military experts na walang takot ang Syria na maglunsad ng low-intensity conflicts dahil sa suporta ng Iran. Ang suporta ng liderato ng Iran ay may bahid ng kontrol at agenda dahil lumalakas ang impluensya ng bansa sa eastern at southern Syria. Binabantayan ng Israel ang pagkalat ng galamay ng Iran dahil ang bansa ay may kakayahan na maglunsad ng malawakang pag-atake at nuclear warfare. Lumalim palalo ang tensyon nang kumalat ang balita na namatay ang 11 Iranian Revolutionary Guards sa Damascus International Airport dahil sa airstrike na ginawa ng Israel. Nasugatan din sa airstrike ang leader ng Iranian Revolutionary Guard na si Nur Rashid. Pinabulaanan naman ng Iranian Revolutionary Guard ang balita na 11 sa kanilang tropa ang namatay sa airstrike. Hindi malayo sa Damascus, isa namang Revolutionary Guard leader ang namatay. Kilala siya sa pangalang Sayed Rea Mushavi. Namatay si Mushavi dahil sa isang pagsabog na dulot ng bombing strike ng Israel. Pinahayag ng Iran na makakabawi rin ito sa pagkamatay ni Mushavi, simbolo na handang gumanti ang liderato ng Iran laban sa Israel. Bakit tinira ng Israel ang Damascus Airport? Isang dahilan ang nakita ng mga eksperto. Madalas na ginagamit ng Syrian proxies ang Damascus Airport bilang staging area para sa mga operasyon. Maging ang mga Iranian proxies ay umaasa rin sa Damascus Airport para mabigyan ng karagdagang supply at suporta ang kanilang mga sundalo. Alam natin na ang karahasan ng Hamas ang isa sa mga ugat ng malawakang gulo sa Middle East. Pero hindi natin talaga alam kung ano ang mangyayari kapag tuluyan ng nakubkob ng Israeli Defense Force ang Gaza. Nakakasiguro din ang mga eksperto na posible pang tumagal ang digmaan dahil kontrolado pa ng Hamas ang mga reinforced tunnels sa northern at southern Gaza. Lalo pang humirap ang sitwasyon dahil sinusuportahan ng Iran ang Hamas sa pamamagitan ng resupply network at rocket delivery system. Kaya naman hindi tumitigil ang mga operatiba ng IDF at Israeli Combat Engineering Corps para wasakin ang mga tunnels ng Hamas. Mabigat ang mga responsibilidad ng Israeli Combat Engineering Corps. Ang mga combat engineers ang sumasalang sa peligro para madisarma ang mga improvised explosive device o IED na iniwan ng Hamas sa buong Gaza Strip.
Nagtayo rin ng mahahabang metal wires ang Combat Engineering Corps para harangan ang mga frontlines na kontrolado ng IDF. Pinasabog rin ng combat engineers ang mga istrukturang naging pugad ng karahasan ng Hamas tulad ng rocket launching platforms, rocket storage, bomb facility at urban ambush area. Sa bawat tunnel na nawawasak, nababawasan ang kakayahan ng Hamas ng mahigit 5%. Mas mataas ang pinsala kapag isang buong tunnel section na maraming lagusan ang nawasak. Nagsagawa rin ng matinding repair operation ang IDF at Combat Engineering Corps sa Erez Crossing site kung saan pinadaan ang mga Palestinian evacuees galing sa Gaza City. Noong unang parte ng digmaan, ilang beses na inatake ng Hamas ang Erez Crossing dahilan upang mamatay ang maraming sibilyan at ilang mga magigiting na sundalo ng IDF. Inasikaso rin ng Combat Engineering Corps ang mga highways na nawasak dahil sa missile strikes at bombing operations. Dahil sa sipag at determinasyon ng Combat Engineering Corps, natunto ng IDF ang mga malalawak na tunnels kung saan pwedeng makadaan ang mga sasakyan at maliliit na truck. Importante ang pagkakadiskubre ng mga tunnels na ito dahil nalaman ng IDF ang isa sa mga paraan kung paano nakatakas ang mga VIP at commanders ng militanteng Hamas. Kung nakakadaan nga naman ang mga sasakyan sa tunnels, bakit nga naman di makakalusot ang mga rockets at warheads? Malaking tulong sa Combat Engineering Corps ang Caterpillar D9 bulldozer. Ang bulldozer na ito ay may makapal na armor, kaya naman may kakayahan itong sumabak sa clearing operations sa gitna ng bakbakan. Dahil makapal ang armor ng D9, naging kasing bigat ito ng halos 40 kotse at isang Israeli battle tank. Pinahayag ng mga strategist ng IDF na malaki ang naitulong ng D9 bulldozers sa pag-repair at pagpapalakas ng depensa ng mga frontlines ng Israel. Ginamit rin ng combat engineers ang mga D9 bulldozers sa border security para tuluyang harangin ang mga militanteng Hamas at pigilan ang paglusot nila sa Israel. Tumulong din sa road clearing operations ang mga makabagong D9 bulldozers sa West Jabalia. Linusob ng mga operatiba ng IDF ang West Jabalia at ilang mga resorts at villas ang nawasak sa operasyon. Sa tulong ng D9 bulldozers, napigilan ang mga flanking attacks at ambushes ng mga militante. Nawasak din ang mga staging areas ng Hamas sa Jabalia at tuluyan ng napigilan ang karahasan ng kilabot na Jabalian Militant Brigade. Mas naging epektibo rin ang logistics system ng IDF nang ma-deploy ang mga D9 bulldozers. Ang isang problema ng mga regular na bulldozers o heavy machinery sa gitna ng digmaan ay RPG. Ang RPG o rocket-propelled grenade ay may kakayahan na patigilin o wasakin ng isang bulldozer. Kahit nga ang mga tangke, kayang patigilin ng RPG, lalo na kapag natamaan nito ang mahinang parte ng armor. Ang naging solusyon sa problemang ito ay ang Iron Fist Protection System. Kinabit ng IDF ang Iron Fist Protection System sa ilang mga D9 bulldozers. At ang mga bagong modelo ng Armored Personnel Carrier ng IDF ay mayroon na ring Iron Fist Protection System. Moderno ang teknolohiya ng Iron Fist dahil kaya nitong harangin ang mga mabibilis na rockets na galing sa RPG launching tubes. Kaya ring ma-detect ng Iron Fist ang mga mines na nakapalibot sa armored carrier bilang proteksyon sa mga sundalo, operator at driver. May bagong grupo rin ng combat engineers ang agad na sumabak sa digmaan. Ang mga combat engineers na ito ay pinamumunuan ni Major Harari at mas handa na silang kalabanin at tutakan ang Hamas. Parte ng mga malalaking batalyon ang mga combat engineers ni Harari at nakadeploy sila kasama ng mga operatiba ng 1062nd Division ng IDF. Kasabay rin ng combat engineers ang mga intelligence operatives sa paglusob sa mga tunnels ng Hamas. Matagumpay ang halos lahat ng mga tunnel operations ng IDF combat engineers dahil na rin sa tulong ng advanced radar at unmanned drones. Maraming supplies, mga bomba at mga rocket ang nadiskubre ng combat engineers, kasama na rin ang mga hayop na posibleng ginagamit sa mga sikretong transaksyon ng Hamas.
Naniniwala ang mga strategist ng IDF na mahihirapan ng makabalik ang Hamas sa Gaza dahil nasira na ang malaking porsyento ng tunnel network. Ang mga natirang reinforced tunnels sa Gaza ay inaasahang bumagsak sa loob ng ilang linggo at hindi na rin pwedeng maging parte ng logistical system ng Hamas ang tunnels. Kapag bumagsak na ang mga reinforced tunnels, mapipigilan na ang pagdaloy ng mga supplies at munitions sa mga teritoryo ng militanteng Hamas. Wala na talagang makakapigil pa sa ground offensive ng IDF. Nitong mga nakaraang araw, napabagsak ng IDF ang mga laboratories at storage facilities ng Hamas. Nadiskubre rin ng IDF ang mga underground bases ng Hamas na konektado sa mga tunnels na sinira ng combat engineers. Dahil sa walang humpay na bakbakan, tinatayang 12 Hamas formations ang napabagsak sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga formations na ito ay kinabibilangan ng halos 6,000 mga militante. Naubos ang lahat dahil sa military power ng IDF.